Totoo yan. There's a candidate who was using cocaine. And you can ask yung mga mayaman. Noong panahon ng kampanya, nauna nang tinanggi ng nooy frontrunner BBM ang issue ng illegal drugs. Saadya noon, para lamang sa mga jobless o walang trabaho ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Katunayan, buwan ng Nobyembre noong 2021 nang ilabas ng kampo ni Marcos Jr. ang resulta ng kanyang drug test at negative ito sa paggamit ng cocaine. And sabi ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate, or in the air. Doon yan sila magsupsop ng ano nila. Kung maniwala kayo, total marami mang mga mayaman tanongin ninyo. Then, if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not let it not be said later on that I did not tell you. Ilang araw bago ang May 9, 2022 elections, ay binanggit ni former Senator Nicky Cosseteng sa isang panayam ang kaugnayan ni nooy presidential frontrunner Bongbong Marcos sa illegal na droga. Anya, lango umano sa droga si Marcos Jr. noong kabataan nila. At ang mga taga-suporta ngayon ng Pangulo ang mga kasama niya noong high sa illegal drugs. Nabuhay muli ngayon ang issue dahil sa political vloggers na ginagawang paksa ang umano'y pulvoronic video ng presidente. Malaking epekto yan, kung totoo yan. Dahil ngayon na intriga pa lang yan, napakalaking until we see it kasi. Hindi natin malaman kung totoo. Pero kung totoo yan, that's damning. Masisira ang mawawalan, kahit na sino, mawawalan ng moral ascendancy. Pagka nawalan ka ng moral ascendancy, umalis ka na. Wala naman niniwala sa iyo. Pinakamahalaga yan. Na yung intention mo, yung ginagawa mo at kung sino ka, ay intact at hindi ka kasali sa mga korupsyon, sa kriminalidad, sa droga. Hindi ka dapat kasali dyan. Pagka nawala ang moral ascendancy, mawawalan ka ng command, mawawalan ka ng respeto. You cannot govern well without moral ascendancy. So, sa ngayon ay wala pang latest dokumento ang Pangulo sa muling pagkakaugnay niya sa issue ng illegal na droga. Totoo yan. There's a candidate who was using cocaine. And you can ask yung mga mayaman. Yan ay pahayag ni dating Pangulong Duterte sa kasagsagan noong campaign period para sa 2022 national elections. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ng dating Pangulo na naghihit-hit raw ng cocaine itong kandidato sa yate at iba pang exclusive na lugar. And sabi ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate, or in the air. Doon yan sila magsupsop ng ano nila. Inamon niya pa noon ang mga botante na kumausap ng mga alta sa lipunan. Doon raw kasi madalaman ang identity ng presidential na user umano ng illegal na droga. Kung maniwala kayo, total marami mang mga mayaman tanongin ninyo. Then, if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not let it not be said later on that I did not tell you. Ilang araw bago ang May 9, 2022 elections, ay binanggit ni former Senator Nicky Cosseteng sa isang panayam ang kaugnayan ni nooy presidential frontrunner Bongbong Marcos sa illegal na droga. Anya, lango umano sa droga si Marcos Jr. noong kabataan nila. At ang mga taga-suporta ngayon ng Pangulo ang mga kasama niya noong high sa illegal drugs. Noong panahon ng kampanya, nauna nang tinanggi ng nooy frontrunner BBM ang issue ng illegal drugs. Saadya noon, para lamang sa mga jobless o walang trabaho ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Katunayan, buwan ng Nobyembre noong 2021 nang ilabas ng kampo ni Marcos Jr. ang resulta ng kanyang drug test at negative ito sa paggamit ng cocaine.
Nabuhay muli ngayon ang issue dahil sa political vloggers na ginagawang paksa ang umano'y pulvoronic video ng presidente. Kaya para kay dating Presidential Anti-Corruption Commissioner Greco Belica, dapat linawin ng Pangulo ang issue. Malaking epekto yan, kung totoo yan. Dahil ngayon na intriga pa lang yan, napakalaking until we see it kasi. Hindi natin malaman kung totoo. Pero kung totoo yan, that's damning. You know, masisira ang mawawalan, kahit na sino, mawawalan ng moral ascendancy. Para kay Belica, mahalaga ang moral ascendancy sa isang lider sa gobyerno. Dahil kung mawawala ito, Pagka nawalan ka ng moral ascendancy, umalis ka na. Wala naman niniwala sa iyo. Pinakamahalaga yan. Na yung intention mo, yung ginagawa mo at kung sino ka ay intact at hindi ka kasali sa mga korupsyon, sa kriminalidad, sa droga. Hindi ka dapat kasali dyan. Pagka nawala ang moral ascendancy, mawawalan ka ng command, mawawalan ka ng respeto. You cannot govern well without moral ascendancy. So, sa ngayon ay wala pang latest dokumento ang Pangulo sa muling pagkakaugnay niya sa issue ng illegal na droga.